Good morning po, Bing Reyes, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. The Gospel is according to St. Matthew chapter 20, verses 20 to 28. Ito po yung tagpo kung saan nadatnan ng ating Panginoon ang kanyang mga apostoles na may pinag-uusapan, may tinatalakay, at may pinagtatalunan. Kaya nagulat ang Panginoon. Lumapit siya, tinanong niya, anong pinagtatalunan nyo? At first, they were hesitant to open up. Hanggang yung dalawang apostoles, si James and John, kasama ang kanilang mother, kanilang ina. Dahil walang nagsasalita sa mga apostoles, yung ina ang nagsalita. Sabi ng ina ni James and John, Panginoon, maaari ba na pag ikaw ay nakaupo na sa iyong trono, maaari bang ang aking dalawang anak, si James and John, ang uupo katabi mo, isa sa kaliwa, isa sa kanan. So, second to him, sa right and sa left. Dahil tapat naman sila, ang aking mga anak sa iyo, yun nga, inelaborate na. Nga, sino sa kanilang pinakadakila? Tapos nagsabi ng Panginoon, bakit kaya ba nila inumin ang kupa ng aking inumin, ang aking dararasin? Yung kanang, paano nga, ipapako siya, ipapapatay. Sumugot yung dalawa, oo, kaya namin. Ganun pa man, maski sabihin yung kaya nyo, ang pagpapasya, kung sino upo sa akin kaliwa at sino upo sa akin kanan, ay hindi sa akin. Ito ay sa Ama, at kung sino ang kanyang pagpapasyahan, siya na bahala, hindi na sa akin yun. Labas na ako dyan. At yung sinasabi nyo, sino ang pinakadakila sa inyong lahat? Ang pinakadakila, kung sino man ang nais niya maging dakila sa lahat, kailangan siya ay maging lingkod ng lahat. Tumahimik lahat talaga. Gusto nila maging dakila, ayaw naman maging lingkod. Hanggang doon lang. One, may ganun pala sa mga apostoles, yung mga nagpapalapad ng papel, yung sip-sip. Oh, ganun pala, no? Tapos gusto nagunahan, sino gusto pinakadakila, sino gusto umupo sa kanan, sino gusto umupo sa kaliwa. Tapos meron pang nagdala ng ina, nagpakampi pa. Dapat maliwanag sa atin, yung number one nga, hiyas ng ating Panginoon, come to me, for I am meek and mild. Siya kung maamo, I'm meek and mild and I am humble of heart. Walang pataasan, humble. Kaya nga yung pinakadakila, kailangan maging lingkod ng lahat. Dapat magpakumbaba at maging lingkod ng lahat. Saka pa lang, kalulugdan tayo ng may kapal. I'm meek and humble of heart. Di ba sabi niya, come to me, all of you are heavily laden and are burdened, for I will give you rest. But come to me because I am meek and humble of heart. Yun yung number one nga. Dinidiin niya palagi. At kung may meekness ka, may humility ka, kalulugdan ka. Kalulugdan ka niya, kalulugdan ka ng Ama. Ngunit kung sino talaga upo sa kanan at sa kaliwa, hindi na siya magpapasya yun. Ang Ama na. Ang Ama ang nagtatakda sa lahat. At pinapakita lang ng ating Panginoon ang buong pagsunod, ang buong pagtalima, na walang pag-iimbot at walang pag-aalinlangan, walang pagtatanong. Dahil alam niya, ang kalooban ng Ama ay kalooban para sa kabubuti nating lahat.
At pinakita niya ang huwarang pagsunod, ang huwarang pagtalima. Your will be done, not mine. Nawa ang tugon natin, Panginoon, maging huwaran din natin. Kung sino maging dakila, dapat maging lingkod ng lahat. Hanggat hindi natin kaya maging lingkod ng lahat, huwag nating hingin maging dakila sa mata ng Diyos. Kaya kung nanaisin natin maging dakila sa mata ng Diyos, sinabi na niya, kailangan maging lingkod ng lahat. Ano ibig sabihin ng maging lingkod ng lahat? Paglilingkuran ng lahat na walang pinipili. Hindi lang yung may kaya, hindi lang yung mayaman, hindi lang malapit sa atin. Lahat. Lalo na ang mga higit na nangangailangan. Maging lingkod ng lahat at tumalima sa kalooban ng Ama. Dahil ang pagpapasya, kung kalulugdan ba tayo o hindi, ay ang Ama. At ang ating Panginoon, ang kumakatawan sa kalooban ng Ama. Nawa, matulad tayo sa Panginoon natin nga, I am meek and humble of heart. At makasunod tayo sa kanyang mga apak, sa walang alinlangan o walang pag-atubili, sa pagsunod, pagtalima, sa kalooban ng Ama. Only through this can we please the Father. Only through this can we please the Son. And if we please the Father, the Son, and the Holy Spirit, then we will be great in the eyes of God, in the eyes of all creation, because everything belongs to God. Hanggang dito lang po. Kalugdan nawa tayo ng may kapal. Maging bukas tayo sa Espiritu Santo upang sa gayon, para maging dakila tayo, maging lingkod tayo ng lahat. Lingkod tayo ng Diyos, lingkod tayo ng pareho nating mga tao. Higit sa lahat, maging lingkod ng mga nangangailangan. Hindi para sa atin, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Remember? Ad Maiorem Gloriam Dei. To God be the glory. Hindi para sa atin. Walang mag-aalsa, mag-aangat ang bangkong sarili. Maglilingkod. Dahil ito ay kalooban ng Ama. At kung gagawin natin ito, saka pa lang tayo maging buo dahil ang kanyang biyaya dadaloy sa ating buhay. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.